po, umani ho ng matinding batikos po, mga kabida, mula ho kay dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Luwenag Guanzon, ito hong pananakot po, ni Congressman Terry Ridon, mga kabida, kay Congressman Leandro Leviste, na magsasampa daw ng ethics complaint, diyan po sa House of Representatives. Ito po'y patungkol ho sa kanyang inilabas na sinasabi hong mga dokumento na nanggaling ho kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, kung saan po ang dami hong mga personalidad na naidawit po, mga kabida. Kabilang na po yung ilan ho sa mga mambabatas po natin dyan po sa House of Representatives, Kabilang na po dyan, ito hong si Terry Ridon, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Ang Balita Ngayon, mga kabida. Tinatakot ng ethics complaint, bilyonaryo na yan bago magpolitika, mga kabida. Ito yung kanilang titulo, po. Umani ng matinding reaksyon ang posibilidad ng ethics complaint laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos maglabas ng diretsahang pahayag si former COA at COMELEC Commissioner Attorney Luwenag Guanzon na tahasang kumukwestiyon sa motibo sa likod ng reklamong ibinabandera ng House Public Accounts Chairman na si Terry Ridon. Sentro ng puna ni Guanzon ang umano'y pananakot gamit ang ethics complaint na para sa kanya ay hindi tumatama sa personalidad ni Leviste at lalong hindi nito natatabunan ang mas malaking isyu ng korupsyon. Ito yung sinabi po ni Attorney Guanzon, mga kabida. Tinakot ni Koki yung tawag mo niya kay Ridon, si Leandro ng ethics complaint. Bilyonaryo na yan bago magpolitika. Samantalang kayo, kaya maging bilyonaryo dahil lang sa politika. Ayan. Sa pahayag na ito, malinaw ang diin ni Guanzon na hindi pera o posisyon ang leverage laban kay Leviste, kundi ang sistema mismo ang tila nasisindak sa mga ibinubunyag. Para sa kanya, kakaiba ang lohika ng pananakot kung ang tinatarget ay isang mambabatas na may sariling yaman bago pa man pumasok sa gobyerno. Kumpara sa mga politikong yumayaman lamang matapos maluklok sa kapangyarihan. Ayan. Ang reaksyong ito ay bahagi ng serye ng kanyang Facebook post na pumupuna sa double standard. Kapag humihingi ng ebidensya ang mga kritiko, dapat maglabas. Kapag may inilabas, kino-question. Kapag may patunay sa pinanggagalingan, biglang unethical ang proseso. Sa huli, ang binibigyang diin ni Guanzon ay hindi lang ang issue ng ethics complaint, kundi ang kredibilidad ng sistema na gumagamit nito. Para sa kanya, kung ang ethics ay nagiging sandata laban sa naglalantad habang ang mga tunay na nakinabang sa bilyon-bilyong pondo ng gobyerno ay nananatiling ligtas, malinaw na may mali sa direksyon ng usapan. Ayon. Nagugat kasi ito, mga kabida, doon ho sa pagbabanta po, mga kabida, ni Congressman Ridon, kay Congressman Leandro Leviste, na magsasampa po ng ethics complaint, dahil ho sa hindi ho kaaya-aya na ginawa ni Congressman Leviste, mga kabida, na naglabas po ng mga unverified documents, kasi tinatawag kasi nila hong unverified at unauthentic, mga kabida, na dokumento na inilabas po ni Congressman Leviste, kung saan po ay marami hong mga paratang po doon, budget insertions, mga kabida, at ilan ho sa mga personalidad po na nabanggit po doon ay ito hong si Terry Ridon, mga kabida. Kung saan po yung kanya hong party list na Bicol Saro, mga kabida, nagkaroon daw ng 150 million insertions, mga kabida, Kaya bumalag ito hong si Ridon. Ang problema lang kasi, unang-una po, ito hong si Ridon po, mga kabida, okay? Sina-challenge mo niya ito kung si Leviste, Maglabas ka ng ebidensya. Alright? Ilabas mo yung mga dokumento mo. Okay? So, ang ginawa po ni Congressman Leviste, inilabas po niya yung dokumento. Nasa halip po, mga kabida,
na hinayaan lang po niya ito kong DPWH, particular na po ito kong si Secretary Vince Dizon, na maglabas po ng mga dokumento at isa publiko po, mga kabida. Subalit hindi po ginawa po ni Secretary Dizon. Pero itong si Congressman Leviste, marami hong mga posts sa social media at mga press conferences po, mga kabida, patungkol ho sa nilalaman po ng mga dokumento na sinasabi hong Cabral files, mga kabida, na binigay doon sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, na meron pong imprimatur, meaning meron pong anong tawag po dito? Clearance, mula mismo kay Secretary Dizon, po, mga kabida. Okay? So, ang ginawa po, since na-challenge po itong si Congressman Leviste, inilabas po niya ito hong mga dokumento. At una hong sinampulan po, mga kabida, ito hong Bicol Saro party list na siyang party list, mga kabida, ni Congressman Ridon. Okay? Although malinaw po, yung sinabi po ni Congressman Leviste na hindi po si Ridon ang nagkaroon po ng insertion, kundi mismo yung partido po niya, mga kabida. Kaya dahil doon, bumalag itong si Ridon eh. Okay, so ipinakita po. Nung ipinakita na po, mga kabida, inilabas na po ni Congressman Leviste, sinabi na naman po ni Ridon po, mga kabida, na hindi daw verified, hindi authentic, mga kabida. Bilang support doon ho sa inilabas po ni Congressman Leviste, ng mga dokumento, inilabas din niya yung communication sa pamamagitan po ng email at saka sulat, sa pagitan po ni Congressman Leviste at Secretary Vince Dizon. Doon na po, sinabi po ni Congressman Terry Ridon, mga kabida, na unethical daw, mga kabida. Kaya ito ho, naging ground po niya, na magsampa po ng ethics complaint laban ho kay Congressman Leandro Leviste. Actually, wala hong problema kay Congressman Leviste. Matagal na po niyang sinabi po, mga kabida, anytime pwede ho siyang umalis sa kanyang trabaho bilang kongresista. Total, bilyonaryo na po yan. Tama po si Attorney Guanzon. Wala pa po sa politika po, mga kabida, ito kong si Congressman Leviste, negosyante na po ito. Self-made billionaire po ito, mga kabida, dahil ho sa kanyang negosyong solar power po, mga kabida. At hindi ho ito nagre-rely po, sa yaman po ng kanilang pamilya, sa pera po ni Senator Loren Legarda, isang politiko po, mga kabida, maging yung kanyang tatay po, yung si Yumaong Tony Leviste, isang politiko din yon, Nagsikap po itong si Leviste po, mga kabida, okay? Nagkaroon po ng una maliit na negosyo hanggang lumaki hanggang naging bilyonaryo po. Okay, ito kong si Leandro Leviste. Actually, hindi ho siya nababahala po, mga kabida, dito ho sa threat po ni Congressman Ridon, mga kabida. Kagaya ho sa ginawa po ng Ethics Committee, doon po kay Congressman Kiko Barsaca, kung saan po, mga kabida, dahil ho sa kanyang pagiging critical po, dyan po sa House of Representatives, sinuspinde ng Ethics Committee po, mga kabida. So, most probably, kung itutuloy yan ni Congressman Ridon, mga kabida, yung ethics complaint, baka katulad din yung mangyayari po sa kanya, kay Congressman Kiko Barsaga po, mga kabida. Para lang po, patahimikin, mga kabida, ito kung si Congressman Leviste po, mga kabida. Okay? So, ito, napaka masalimuot po, mga kabida, ito hong issue po ng corruption, budget insertion, mga kabida, kung saan po ay ang dami hong nasasangkot dito. Hindi lang po mga kongresista, hindi lang po ito hong mga senador, kundi pati yung mga kalihim at undersecretary po, mga kabida, ng iba't ibang departamento po ng executive branch. Yung judiciary lang ata ang malinis po, mga kabida. Wala hong bahid na issue sa corruption, particular sa insertion, sa budget. Okay? From 2025 hanggang 2026, mga kabida. Okay? Kaya nga, dun ho sa panawagan po ni
Senator Ping Lacson, mga kabida, no, na dapat imbestigahan po ito at magkaroon po ng genuine at independent investigation dito ho sa Cabral Files, mga kabida. Okay? Mas pabor po ako kung mag-handle po dito, mga kabida, ito hong judiciary. Alright? Ang judiciary dapat ang mag-handle po dito, hindi po ang executive branch, hindi po ang legislative branch. O katulad na lang po sa nangyari ho sa ICI po, mga kabida, no? Kahit na po sinabi po ng mga taga-ICI na marangal yung kanilang ginagawa, okay? At nagkaroon po sila ng fairness, pero ang tingin ho, impression po ng taong bayan sa kanila, mga kabida, hindi po sila patas at sila po ay itinayo lang ng Pangulo, ano, according to them, to their impression, para lang po pagtakpan po, mga kabida, yung mga totoong sangkot dito ho sa flood control projects, ano? At para lang po ipakita po sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino, na talagang seryoso ang Marcos administration, meron pong ginagawa po, mga kabida, para labanan itong corruption, ano? Yun yung kanilang impression, tingin po nila, mga kabida, sa ICI, ano? Kaya nga ang resulta po ngayon, ang dami hong nagbitiw, ano, mga kabida, ng mga miyembro. Isa na lang ata yung natira po na original na miyembro po, ito hong si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes, ano, mga kabida. Diba? So, yun po, ano, hindi naman po nababahala dito si Congressman Leviste. In fact, wala ko siyang sagot patungkol ho dito sa banta po ni Ridon, ano, mga kabida. Meaning, hindi po siya natatakot, hindi po siya nababahala, hindi po niya pinag-aksayahan po ng panahon itong banta po ni Congressman Ridon. Kung balak po ni Ridon na magsampa po ng ethics complaint, pwede naman po siya magsampa po ng ethics complaint, ano? Wala naman pong pumipigil po sa kanya. Pero malinaw po, mga kabida, ito hong ethics complaint, ginagamit na po ngayon, ano, bilang weapon, ano, para patahimikin po, mga kabida, ang sinumang miyembro po ng House of Representatives na magsasa publiko, ano, okay, magsisiwalat po ng mga issue po ng corruption dyan po sa Kamara de Representantes po, mga kabida, at maging iba pang mga ahensya po ng gobyerno, ano, sa ilalim po ng Marcos administration. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw patungkol ho sa pananakot di umano ni Congressman Ridon? Sasampahan po ng ethics complaint ito hong si Congressman Leviste, mga kabida, at ito hong matinding reaksyon, batikos po, mga kabida, mula kay Attorney Rowena Guanzon.